Doon po, doon! Sundan natin doon! Mauna ka na. Ang bagal-bagal naman ang takbo nitong vapor. Hay nako! At iyang nagdaraang kasko, bangka, balsa at mga indyong nagsisipaligo at nagsisilaba. Nakakasira ng ganda ng kalikasan. Bibili sana ang takbo ng vapor tabo kung walang mga indyo sa ilog, sa pampang, sa alinmang lipunan o sa alinmang bahagi ng daigdig. Ang katalinuhan ng mga siyentista ang gusto kong bigyan ng pagpapahalaga dahil kapag walang ang mga ekspertong siyentista, wala tayong pag-unlad kaya kailangan yun pag-aralan ng mga tao rito. Magtigil ka, Binzaib. Karanasan lamang ang kailangan upang maganda ang Ilog Pasig, kaya hindi na dapat sila mag-aral ng siyensya. Hindi matalinong pag-iisip ang kailangan. Dapat mong isiping malaking suliranin ang liko-liko at mabuhangin na Ilog Pasig. Mga simpleng problema lang yan, nangailangan ng simpleng lohika. Dapat lang humukay ng isang malalim na kanal mula sa bungangan ng Ilog Pasig hanggang sa labasan, inaalog sa Maynila at upang mahukay ang tinatabon sa dating ilog. Kapag nagawa ito, tiyak na mapaikli ang paglalakbay. Ngunit saan ka kukuha ng ipambabayad sa mga manggagawa? Walang magugugol sapagkat pipiliting gumawa ang mga mamayan, bata man o matanda. Walang magandang ibubungayan kung hindi kaguluhan. Kaguluhan? Bakit? Nag-aalsa na ba ng taga-Ehipto? Nag-aalsa din na ba ng bilanggong Hudyo ng laban sa Hitito? Ngunit hindi taga-Ehipto ni Hudyo ang iyong kaharap at ang mga Pilipino ay hindi minsan naghihimagsik. Ang panahong tinutukoy ninyo ay nakalipas na. Hindi na muling maghihimagsik ang bansang ito. Nagsaan man sila ng mga gawain at patawanan na higit ng mataas na buwis. Indyong English? Sa ibaba, nagtanong ng mga pasero kung may alam silang alamat. Kung sa alamat, ang Ilog Pasig ay mayaman. Isa na rito ang alamat ng malapad na bato. Bukod doon, may isa pa pong alamat na tumutukoy naman sa isang kuweba. Ito ang alamat ni Doña Jeronima. Si Padre Florentino, Senior Simon ang higit na nakakaalam sa alamat. May isang binata raw ang nangako sa isang paraluman na pagkakasalan ito, pero dahil sa labis na pag-aaral ng binata, ang pangako niya ay ito ay nawala sa kanyang isipan. Ang dalaga naman ay patuloy pa rin naghihintay sa iniirog niya. Siya ay si Doña Jeronima. Nagulat na lamang siya nang mabalitaan na naging arsobispo na pala ang binata. Nagmakaawa ang dalaga, siya ay pagkasalan upang hindi mapahiya. Nagpagawa ng kuweba ang binata para sa Doña. Napakagandang alamat, napakasentimental. Ipapahayag ko yan sa pahayagan. Ama, may dumating po bang sulat galing kay Basilio? O ito, Ano kaya ang pakiramdam na makapag-aral sa Maynila tulad ni Basilio, Ama, no? Huwag ka mag-alala, sa isang taon ay makapag-aaral ka na sa Maynila at makakabihis na tulad sa mga babae roon. Talaga, Ama? Salamat! Sige, babasahin ko muna itong sulat. Anak, anong problema mo? Ang mga prele, Ama, tumaas na naman ang renta sa pinagsasakahan kong lupa. Magpaumanhin ka. Ipagpalagay mo na lang ang iyong salapi ay nahulog sa tubig at sinakmal ng malaking buhaya. Ngunit, Ama, sila ay umaabuso na. Magtimpi ka. Higit na malaki ang magagastos mo kung lalaban ka sa naharap nilang kaso.
Hindi ko hayaang makuha nila ang lupa. Ama, hindi. Walang sinumang dayuhan ang makakukuha sa aking lupang sinaka. Lupa ko ito, binungkal, tinamnan, sinaka, inalagaan, minahal at pinagyaman. Walang dinala rito ang mga dayuhan, kahit isang dukot man lang ng lupa. Sapagkat wala silang ibinigay, wala rin silang karapatang kumuha ng anumang ibibigay ko. Ano na ngayon ang plano mo? Sumama ka sa akin. Kailangan mo ba talagang magpakadila kay Herman ng Pinchang? Wala na pong ibang paraan, Inko. Kahit lumusot sa butas ng krayo, gagawin ko. Kung iyon lang ang tanging paraan upang mailigtas lamang si Ama sa kamay ng mga tulisan. Pero maiba pang sigurong Naisanla ko na po lahat ng aking mga alahas para lang sa agnos na ibinigay ni Basilio. Kaso, kulang pa rin po. Walang ibang paraan kundi ito. Inko, malalim na po ang gabi. Tulog ka na po. Akalain nyo, isang babaeng malapit na ikasal ngunit hindi pa marunong magdasal, malaking kahihiyan yan. Sukat bang ipagkamali ang pagdadarasal ng Aba Ginoong Maria at Santa Maria? Sus Mariosep! Kumusta na ina? Matagal-tagal na rin po 13 taon na rin pala ang nakaraan, pero sariwa pa rin ang lahat. Dito sa isipan ko, matagal na ngunit ramdam na ramdam at naalala ko pa rin ang sakit na dulot ng nakaraan. Si Ginoong Simon, ngunit anong ginagawa niya rito? Anong ginawa mo sa gubat na ito? May tutulong po ba ako sa inyo, Ginoo? Anong ginawa mo sa gubat na ito? Kung naalala niyo pa, sa mismo buhok ng ito tayo nagkita. May 13 taon ang nakaraan. Kayo po ang naghandog sa akin ng isang pakikiramay. At sa palagay mo, sino ako? Kayo po si Crisostomo Ibarra, na sa pagkakaalam ng lahat ay patay na. Huwag mong sasabihin ang nalalaman mo. Masusunod po, Ginoo. Aba, huy, tamad. Nakatulog ka na hindi ka pa natatawag. Tama na, Padre. Ilagay niyo ang lahat ng ikis na gusto niyo. Pero wala kayong karapatang tapak-tapakan ng pagkatao ko. Diyan na kay matalino at pagkatarungang propesor. Sa inyo na ang klaseng ninyo. Sa akin naman ang karangalan ng pagiging Pilipino ko. Isagani, isagani, nahulog sa malalim na batuhan ng pamaypay. Baka mabasa isagani, baka matangay. O bakit naririto ka? Bakit hindi mo sundan ang nakakahalinang mananayo at mga nganta, mga magagandang prinses? Teka, hindi ba ikaw nagpatawag upang tayo magkita? Oo, ako na kung ako. Mabuti naman po at nakarating kayo. Kagabi ay parang hindi man na ninyo ako nakikita. Tingin po ako ng tingin sa inyo pero parang lumuluhan na ang mga mata ninyo sa kakasunod sa imbay na katawan ng mananayo at pakemot-kemot sa tanghalan. Huwag mong ipasa sa akin ang sisi. At saka wala akong nalalaman sa sinasabi mong tungkol sa mananayaw na iyan. Ngayon, ako pa ang mali ngayon. Paulita, alam mo namang sa iyo lang ang aking mata. Lubos ang pagmamahal ko sa aking lalawigan bago lamang kitang makilala. Ngayon ay masasabi kong kulang ang ganda ng aking lalawigan kung wala ang iyong kagandahan. Darating ang panahon at magiging malaya ang Pilipinas at pagdating ng panahon iyon saka lamang makakumpleto ang aking kaligayahan at pangarap.
Pangarap, pangarap. Sinabi ni Tia na lagi raw alipin ang bayang ito. Paano kung mabigo kayo sa inyong pakipaglaban? Rodrigo. Tama na, Padre. Ilagay niyo ang lahat. Pagtanong ka din. 1, 2, 3, start. Push! Push! Ama, may 1, 2, 3, go. Goods. Okay. Rolling action. Ama, may dumating po bang sulat galing kay Basilio? O ito. Di mabunot. Masusunod po, Ginoo. Okay. Peace. O anak, anong problema mo? Dahil